Wait. Vince and Yosh, meron tayong tanong for this episode. To set the tone, I'd like to know, what is the longest flight na na-experience ninyo? Sa tingin mo, Vince, ano yung pinaka-mahaba natin na flight? Giname show ko pa no? Ayaw na lang sagutin. Yung New York at to Manila. Oo, New York to Manila. Walang which stopover? is Wala. Non-stop. Oo. 16 hours and 15 minutes or 25 minutes. Basta ganon. Mm-mm. Oh, meron palang ganun. Ganong katagal. PAL yun, no, Vince? PAL na flight. PAL. Mm-mm. Yung second yata natin is LA siguro. Parang Ilang hours ang LA? 13 hours. Manila to 13 LA? hours. 13 hours megit. Manila to LA. At saka ito yung mga ganitong flight, yung parang nagsiskip ka ng day. New York to Manila, kunyari, July 14 ka aalis, darating ka ng Pilipinas ng July 16. Tapos parang feeling mo hindi ka nag-exist ng July 15. Mm-mm. Ganon. Oo. Or, Para kang nag-time jump. parang nag-time Oo. jump. Parang ganon. Para kang nag-time travel. Oo. Part of it is kasi yung time zone din, syempre. Oo, nagko-cross ka na kasi ng time zone. Pero yung longest flight in the world yata ay New York to Singapore. Tapos, nasakyan yun ni Jax eh. Na-feature ni Jax yun sa YouTube niya. Singapore Air yun. Singapore Air kasi may wifi. Tsaka baka naka-business siya, kaya parang carry lang. Ay, oo. Yun yung difference. Si Jax naka-business class. Naka-business class yun. Kami ni Vin, syempre, malamang. economy lang yung beauty namin. Actually, yun din yung sunod kong tatanong sa inyo, kung naka-economy ba kayo during that 16-hour flight. 13-hour flight pa yung isa. Kasi it makes a difference kung matataas niyo yung paa niyo or hindi. Oo, totoo. So, yun, economy naman. Hindi ko alam kung ilang hours yung namin. Yung dati nung Toronto kami, may stop siya sa Vancouver, pero yung hindi kayo bababa, yung nasa aeroplano lang kayo. Oo. Magsasakay lang. Ng bagong pasahero, oo. Parang ganon. Pero hindi ko matandaan kung ilang hours. Pero yan, business class yon kasi sponsored yun ng PAL. O yun, di Dinala ba? kasi kami sa factory ng aeroplano sa Toronto. So, Oo. pero yung New York namin, economy yon kasi sariling bayad namin ni Vince. Alam mo naman, Own sariling expense. bayad. Pero, we're getting ahead of ourselves. Simulan na natin. Hey there, poor traveler. I'm Yosh. I'm Vince. And I'm Cess. Welcome to another episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Worth it! Ayan, bago tayo magkwentuhan ng tuloy-tuloy, Kung gusto niyo talaga kaming isupport, punta kayo sa www.thepoortraveler.net/masterlist. Nandyan yung lahat. Actually, it's a work in progress, pero dyan natin ilalagay lahat ng mga travel essentials, hotel recommendations, tour recommendations, mga references din na kailangan nyo. Kunyari, kung pumunta kayo ng Japan, ito yung mga kailangan nyo ng Visit Japan web, kailangan nyo ng visa, paano kumuha ng visa, ganyan. Basta nandyan lahat, dyan namin ilalagay lahat. Hindi pa siya complete, meron pa parang as we go along, dinadagdagan namin yan ng dinadagdagan. Pero ang goal natin is makagawa ng parang isang page na magsaserve as a master list or a Bible for all your travel needs. Ayan. So, punta lang kayo sa thepoortraveler.net/masterlist and i-save nyo na rin yung promo codes natin. Ulitin ko lang, mabilisan. It's The Poor Traveler Clock on Clock. Agoda TPT for Agoda. Maganda yung sa Agoda kasi 10% off yan. And yung cap niyan mataas talaga. So, kunyari, 20,000 yung ibubok nyo na hotel in total, makaka-discount kayo ng 2,000. Malaki yon. Hindi siya, hindi bababa yung cap niya. And for Aerolo, eSIM, it's The Poor Traveler. Single L po yan. Lahat ng codes na yan, hindi nyo kailangan i-memorize. Punta lang kayo sa description ng episode na to or sa TPT Master List. thepoortraveler.net/masterlist. Ayun, dami. Yeah, ang dami. Ayan, so ang magiging topic natin today na ang tagal lang ni-request sa atin
Every time na nag-a-ask tayo sa IG ng mga topic suggestions, lagi itong nabibring up. Pero yung pinaka nagpupush nito ay si Patrice or at John Patrice on IG. Sabi niya, podcast topic suggestion po. Tips for surviving long-haul flights. This will help me a lot kasi my visa got approved. So, Yay, yun. congrats! sa visa. Congrats! I think US yung punta niya kasi on a separate occasion, nag-a-ask siya ng mga questions about US visa. So, congrats sa visa, I Patrice. see. Yun. O, Mm. diba? So, long haul talaga. Oo. Finast track na natin yung episode for her kasi malapit na daw yung flight niya. Nag-follow up ba siya, Yosh? May follow up siya? Nag-follow up siya. Kumbaga na-follow up yung order niya, no? Sige, Yes. so, yun nga, finast track na. Kahapon, tinetext ako ni na Yosh tsaka ni na Vince na, pwede ka ba? Pwede ka ba? Yung pala yun. So, kahit Oo. mabagyo today, at di ba, kasi pag pag mabagyo, may risk kasi na baka maputol kasi yung internet connection, gaganyan-ganyan. Yes. Pero sige, ito yung una naming ni-record. Actually, meron pa tayong second listener na nag-suggest din ito. Siya naman si Tia Camille. Sabi ni Tia, may mga trusted travel essentials po ba kayo for long-haul flights like eye mask? Ano pong ginagawa nyo to kill time during the long wait? Thank you for your podcast. Naubos ko na lahat ng episodes. Inuulit-ulit ko na lang. Yan yung gusto ko sa listeners natin eh. Pag nagsasend sila, mahaba. Alam mo yun, yung malaman. Tapos sabi niya kasi, eto eto yung sabi niya, siya nagsabi nito, hindi ako Sabi niya, katamad kasi magbasa, easier makinig sa podcast. Bilang Hugas Plato Gang. Yun. Oy, salamat sa mga nakikinig sa atin na naghuhugas ng plato, nag-aalaga ng bata, Mm. nagda-drive. Maraming nakikinig sa atin Nagda-drive. habang nasa traffic. Meron Oo. din daw, Yosh, Vince, 3 yata sila na magkaka-office mate na nakikinig sila sa office during office hours. Hello? Pwede yun, parang yung brown noise, yung tipo, Yes. nagtatype ka lang, Oo. tapos sa background, Mm. may narinig kang boses, di ba? May kinuwento Pwede. yung ate ko. Hindi ko alam kung nakwento sa'yo, Ses, Meron siyang workmate, laging naka-earphones. So, minsan, Oo. nahihiya siyang i-approach. Pag Para itatanong siya, kausapin. nahihiya siyang Oo. i-approach. Tapos, one time, na-realize niya na yung pinapakinggan is the Poor Traveler Mm. podcast. Tapos sabi niya, Oh, uy, kapatid ko yan. Tapos yun, naging na sila. Yun na yung... besties. Oo. Salamat po sa manikinig sa atin sa office. Oo, salamat. Na ginagawa tayong background habang nagwo-work. And shout out rin kay Ate Jen sa ate ni Yosh. Kasi Mm. magka-chat kami sa IG, Yosh. Kasi bumalik na ang BTS, Mhm. di ba? Oo. Naku, super yun, Jungkook. JK, Oo. yun. Super fan. Mukhang bibig niya palagi. Oo. Ikaw na yung magsasawa. Oo, okay lang sa akin. Nagpadala nga ng picture ng yung bagong Jungkook na Funko Pop. Wala. Ewan ko kung parang bibili yata siya. Oo. Naghahanap siguro siya ng mabubudol kasama niya. O Kasama yun. niya, oo. Oo, si Ate Jen yan. Oo. So, eto na. Pag-usapan na natin yung tungkol sa long-haul flight. Pero, una, i-define muna natin, ano ba yung considered na long-haul flight? Kasi, Ses, hindi ka pa namin natanong, ano yung longest flight mo? Ilang Oo. hours May siya? magkasama tayo. Pero hindi siya continuous, Yosh, diba? And Vince. Parang may Oo. layover siya. Mm-mm. So, 8 hours. Yung one leg pa 8 lang, hours, di ba? 8 hours. 8 hours, 1 8 leg pa hours. lang. Okay, 8 so, hours, 8 hours. ang considered kasi na short haul is usually like shorter than 3 hours. Tapos most people, iba-iba kasi ng definition Merong iba na considered na medium haul ang 3 to 6 hours. Meron Okay. namang iba na 4 to 8 hours yung considered na medium haul. Tapos Mm-mm. yung long haul, for other publications, like kunyari, I think Condé Nast considered nila na anything more than 6 hours is a long haul flight. Is long haul na siya. Okay. Pero for New York Times, meron silang article na yung definition nila ng long haul is 8 hours or longer. So, sabihin na lang natin 6
or 8 hours or Oo. longer. Parang ganon. So, yun siya. Meron pang tinatawag na ultra long haul eh. So, yun yung long haul flight na tinatawag. Na non-stop ha, like one flight. Mm-mm. So, yung 13 hours, sabihin natin, or kunyari sa amin, yung flight namin na New York, 16 hours yun mahigit. Medyo sobrang tagal nun sa aeroplano, di ba? Parang makakatulog ka, tapos magigising ka, tapos makakatulog ka ulit. No? Mm-mm. Oo. Buong day mo, buong waking hours mo nandun ka. Kasi 8 hours, di ba, ang sleep, di ba? Assuming na you're awake. Charot. Oo. Yung waking hours Sa mo. 24 hours. Assuming you're awake. Oo. Sa 24 hours, di ba, parang, yun, baka maano yung math ko, no? Sa 24 hours, di ba, 8 hours for sleeping. Tapos, das yung 16, yun yung naiiwan for, for work, for errands, whatever. So, yung buong day mo, technically, yun na yung 16 hours. Yung kung nasa lupa ka, yung Oo. the entire time na gising ka. Oo. Pero yung sinasabi ko kanina, kasi di ba, ako, sa ating tatlo, ako yung notorious na tulog the entire time. So, it's a Oo. talent. God. Oo. Di ba, sis? God. Parang tayo, nagpa-plan pa kami ni Vince na manood ng mga movies. Tapos ikaw parang naka-earbuds ka na. Tapos parang titingin ka lang na, ha? Gaganon ka lang. Tapos ready na to borlogs. Alam nyo, si Linden, yung sister ko, ganyan din siya. Tapos yung sleeping position pa niya, yung sobrang sakit sa katawan, yung nakaungkot, parang siya nagiging nagpo-fold siya. Yung parang, this Naging can't fetus. be comfortable. Oo, ganun, nag-fetus siya. Tapos, basta ganyan. So, anyway, parang, actually, ang ganda ng topic nito, no? Kasi nga sa 16 hours na yon, ang daming pwedeng mangyari. Like, pwede ka biglang magkaroon ng sakit, di ba? Magkaroon ka ng migraine, pwede kang magkaroon ng deep vein thrombosis, di ba? Yung sasakit yung sasakit yung legs mo. May sa kwento legs. ako dyan about that. Oo, may kwento ako dyan later sa tamang panahon. Mamaya, kasi muna ako, bubuelo muna ako. Unahin na natin yung assuming na meron kang destination pero hindi ka pa nakakabook ng flight. Kasi pinaka-important pagdating sa long haul flight is yung pagpili ng flight, ng actual flight. Ano yung aircraft, 'di ba? Important 'yon. Ano yung amenities, ano yung features ng aircraft na 'yon? Dapat tinitingnan nyo siya. Kung sa short haul, hindi nagma-matter masyado na parang, okay lang, walang entertainment kasi 2 hours lang naman. Di ba? Tutulog ko lang yan. Sa long haul, these ibang usapan. things matter. Oo. Mm-mm. Okay lang na walang USB port. Kapag short haul, okay lang. Pag sa long haul, paano yon? Nagma-matter yung port. Di ba? Na dapat may port yung aircraft na pipiliin mo or ganun. Lalo na ngayon, nabawal na sa most airlines yung gamitin yung power bank, and isa pang nagmamatter is yung seat. 'Di ba? Kasi may dalawang klase ng tao pagdating sa long haul flight, yung maihiin and yung hindi maihiin. Ako yata yung maihiin. Ako maihiin din ako. Ako kaya ko talagang tiisin kasi hindi rin ako mainom, which is a bad habit. May one time I think from Manila to Amsterdam na flight na minsan hindi ako tumayo. Which is bad. Dapat tumatayo ka a little bit. Para magwiwi or anything else. This was like mga 2014 pa, so matagal na. So, hindi talaga ako maihiin sa flight kasi hindi rin ako masyadong umiinom. Which is also bad. Kailangan umiinom parates. Sa flight, pag pumipili kayo ng flight, nagmamatter kung anong airline, magbasa kayo ng reviews, yung service, anong food, masarap ba yung food na sinaserve nila? Kasi nagmamatter yan pagdating sa long haul. Usually naman, bago ka mag-book, makikita mo naman kung anong klaseng aircraft. Tapos, i-research or Google na lang kung ano ba yung seating configuration. Or malalaman nyo naman yung seating configuration pagkatapos yung pag napili nyo na yung flight na gusto nyo. Oo. And yung meals din. Kasi may mga low cost na rin na nag-o-offer ng long haul flights. Hindi na siya for full service airlines lang. 'Di ba? Merong mga
low-cost airlines na nagta-travel to Europe, to Kazakhstan, to kung ano man, from this part of the world, from Malaysia or Mm. Philippines or Taiwan, and from Singapore din pala. Scoot is low-cost. Oo, Scoot. By default, walang food na kasama, walang meals na kasama. Yes. So, you have to take that into consideration kasi hindi naman, ewan ko kung kaya nyo yun, pero mahirap yung 11 hours or 10 hours na wala kayong kakainin sa flight. Yosh, mahirap, lalo na kung ikaw yung type ng person na snacker. Yung every 2 hours, gusto mo ng kahit isang biscuit lang. Are you speaking from experience? Guys, bumili nga ako ng Stick-O. Ayan o, may Stick-O ako na bote. So, for this podcast recording, hindi to sponsored. Parang, ano lang siya, kasi podcast recording natin, 1 episode, 2 hours eh. So, 2 hours kang alam mo yun, nakaupo. So, parang kailangan medyo may konting ngat-ngatin. So, parang, yun nga guys, no, parang siguro ang masasabi ko lang kapag long haul, wag na kayo magtipid sa food. Di ba usually, ang airplane food is mas mahal than normal. Yung kunyari, pepresyohan ka ng rice with viand na 350. Kunyari ganon. 450. Di ba parang kung nasa lupa ka, parang mahal naman yan, makakahanap ako ng mas mura. Pero pag airplane, wala tayong choice. So medyo kagatin nyo na siya. Kasi baka kumulo ang tiyan nyo. And i-book na nila yung meals before pa. Kasi mas mahal siya kapag doon mo siya i-book sa taas. Oo. Mas mahal pag bibili ka doon sa talagang flight mo na gusto mo lang ng chips o yung mga noodles lang. Compared mo doon sa magpi-pre-order ka na or kasama na doon sa flight mo talaga mismo. At saka Vince, wala ka ng choice. Kasi kunyari, makikita mo yung menu, di ba? Pre-ordered meals, ang dami. Beef with broccoli, mga ganyan, chicken curry. Tapos, kapag kunyari, ngayon ka pala mag-order sa flight, limited na lang yung yung food na nandoon na pwede mong bilhin right there and then. Yung katabi mo, meron silang 6 options, ikaw 2 na lang. So, you're missing out. Isa pang tip natin, doon sa airside ng airport, pwede ka nang bumili ng food doon tapos dalhin mo sa loob ng eroplano. Pwede yon. Magbili ka ng snack, mas mura yon kung bibilin mo sa airport kaysa doon sa sa ere. Di ba? So, isa yung tip. So, kung sa airport pa lang, meron kayong nakikita na pagkain na gusto nyo, bilhin nyo na. Just make sure na hindi nyo ibababa yung mga pagkain na binili nyo. Kasi merong mga, di ba, may mga bansa na hindi nagpapapasok ng mga food items. So, yun. Isa yun sa mga tips. Like, kunyari, Vince, di ba, yung US natin recently, parang mahilig tayong bili pa tayong Dunkin' Donuts, tapos kinakain lang natin sa flight. Pero merong isang flight tayo, Vince, na yung katabi natin, or sa likod, basta parang ayaw niyang kumuha ng food. Katabi ko siya. Ayaw niya, nag-no na siya, tapos parang kino-convince siya nung flight attendant. Parang tinry, are you sure? Are you sure? Ganon. Kasi feeling ko, girl, long haul to ha? Oo. Sure ka ba? Hindi mo, parang ganon yung nasa isip nung flight attendant. Sure ka, hindi ka magugutom. Oo. Tapos sabi, just take the dessert, just take the bread and the dessert, o kaya just take the snack. Kasi minsan may maliit na snack, di ba? Minsan may brownie, di ba? Yung may parang small cake. Oo. Okay, so airplane food na lang pala yung topic natin this episode. Na-occupy niya na yung time. Basta ang point is importante food. Yun na yun. Basta importante food. Importante yung food. Okay, next na point natin is posture and yung position dun sa aeroplano. Neck pillow, very, very important. Nagdadala lang ako ng neck pillow actually kapag long haul. Kapag 2 hours lang, hindi na ako nagdadala kasi very, di ba, bulky. Although yung neck pillow namin ni Vince, hindi siya ganun ka-bulky. Nafo-fold siya eh, oo. So maliit lang siya. Hindi siya talaga neck pillow eh. It's like a brace. Neck brace siya. Parang nakaganon lang siya and sobrang comfortable niya. Kung sa YouTube nyo pinapanood to and na-upload na namin, papakita namin sa inyo yung itsura, i-post na lang din natin sa IG para sa mga nakikinig sa atin sa Spotify. Or gagawa natin ng reel. Tsaka mas comfortable yung kung, for example, if kagaya nyo ako na nahihirapang matulog, tapos hinahanap palagi yung tamang position, yung very comfortable, lalong-lalo na yung neck
kailangan sweet spot yun eh. Dapat hindi ngalay para makatulog ka. Yun, perfect Oo. yung pillow or yung neck support na yun. Kasi para talaga siyang brace. May ano siya, yung parang nakamold dun sa leg Oo. mo. May structure. May structure siya. Tapos pwede mong ipatong yung neck mo dun para hindi ka Mm. mangalay. And perfect yung Mm. tulog. Mm. Oo. Wait, kukunin ko nga para sa YouTube natin. Para makita. Hi kay Rotan kasi siya yung nag-recommend at saka nagbigay sa amin nung neck support. Oo. So, ito lang siya, guys. Oh. Hindi siya yung normal na pillow na may sponge or something. Ano lang siya, parang tela. Mm. Pero kapag minuksan nyo siya, ano lang siya, tela lang siya na Oh. merong structure Matigas sa ng loob. konti. So, para gamitin siya, usually, I-wrap lang sa neck. oo. So, i-wrap mo lang siya. Ayun. So, kung wala naman kayong, hindi kayo nakapagdala, nakalimutan nyo, or something, a lot of people don't realize this, pero most legacy airlines or full-service airlines, yung seats nila, meron yung parang flap na spongy dito sa Oo. likod. Mm-mm. Most Oo. people don't realize na a-adjust yun pag ganun. Oo. Mm-mm. Na curve yun pag ganun. Para yun, doon kayong maglilin. Mm. Para So, makasandal ka ng konti. oo. Pero syempre, medyo Mm. nakaslouch pa rin yung neck mo a little bit. Kaya dapat Oo. neck pillow pa rin. Isa pang tip is, be conscious din of yung positions na hino-hold nyo during the flight. Kasi minsan parang baka hindi nyo napapansin, parang masyado na kayo nakalin sa isang side after 16 hours. Masakit yun. So, dapat yung parang itatry nyo i-move din yung body ninyo na hindi kayo nakastay in one position. So, Yes. honestly, huwag kayong mahiya mag-stretch. Huwag kayong mahiya Oo. na if you need to stand up from your seat, tapos just to walk sa aisle papunta ng, let's say, sa CR, tapos walk back. Huwag kayong mahiya na gawin yun. Alam ko minsan kapag kunyari nasa window seat kayo or gitna kayo, tapos meron kayong mga hindi kilala na tao nakatabi, parang nakakahiyang excuse me, pero for your body's sake, for your body's sake, 'di ba? And for the pain na i-endure nyo, gawin nyo yun. Para mag-stretch kayo. Tapos yung feet nyo rin, parang kahit naka-seated position kayo, i-stretch nyo siya forward kung kaya. Kung pwede. Para hindi kayo magkaroon ng problem sa leg. So, ito na yung kukwento ko. Nag-flight ako, pero hindi naman siya long haul. Like, 5 hours lang siya. When I landed dito sa Manila, sabi ko, ba't kaya ang sakit ng legs ko? Parang ang bigat niya. Lumubo yung legs ko. Nagano siya, tumaba siya. Nagkaroon siya ng water retention for 3 days. Tapos sabi ko, baka hindi na babalik sa, baka hindi na babalik sa dating, size? Sa dating size niya, baka hindi na siya magganon. Shape Sabi and ko, form. medyo tinanggap ko na rin. Sabi ko, hindi, siguro okay na rin naman. Ando na ako sa point na, siguro ganito na talaga forever. Nag-acceptance ka kagad dun sa 5 stages of grief. Diretso acceptance. 3 days pa lang. 3 days pa lang tinanggap ko. Sabi ko, okay lang, di naman ako nag-shorts, naka-pants naman ako lagi. Ganon. Pero guys, parang it's a lesson kasi I've always wanted to try compression socks kasi maraming tips tungkol dyan nga. Tapos, nung bumili ako, ang binili ko kasi XL. Sabi XL eh. Bakit di man lang makataas? Sumuksok naman yung paa ko pero hindi ko siya mataas sa binti ko. So, in short, yung nabili kong XL, hindi siya XL, parang China XL siya. Di ba minsan ganun yung Chinese, Chinese sizes. Sabihin XL pero medium lang. So, anyway, ang pagkakamali ko is hindi na ako nakabili ng tamang size. So, hindi na ako, too late na for the trip, di ko nadala. Ayun, pag-uwi ko, laki ng legs ko, talagang laki. I had to put my legs up sa gabi, tas minamassage ko, ganyan. So, to avoid that trouble, compression socks. Yes. Or compression tights. Okay, so sa listahan natin, number 1 is snacks, kung di ba? Parang pag-isipan niyo yung food, snacks, ganyan. Number 2 is neck pillow. Number 3 is compression socks or tights. Oo. Yung one more thing na napansin namin kay Ces, nung kasama namin siya sa flight ng matagal,
ay Oo. inom ng inom si Ses. Oo. Oo. So, Sobra. yun yung number 4 natin, I think. I think Oo. kung palainom talaga kayo, and you should be palainom sa flight kasi yung air ng eroplano is very dry. Yes. Mapapansin nyo yan, ako napapansin ko yung dryness sa dalawang places in my body. Yung una is sa throat. Nagkaroon din ng incident before, pre-COVID, na after nung long haul flight, parang nagka-sore throat ako. Yung, na ano yung throat ko. Kasi sobrang dry niya. And pangalawa is Oo. dito, sa cheeks. Nagda-dry siya, ang Oo. hapde. So, Yes. important na inom ng inom ng inom. Kailangan natin mag-hydrate. Yon. So, si Ses ganun siya. Like, tawag siya ng tawag ng flight attendant para humingi ng tubig. Oo. Oo. Ganon. So, yung number 4 natin is water bottle. Water. Diba? Oo. Dumating pa sa point na dun sa flight na yun, yung flight attendant, hindi ko na siya tinatawag, lumapit na siya. Tapos natawa ako. Sabi niya, yeah, I knew you would ask for it. Nasanay na siya na, di ba, nasanay na siya na, ito, laging humihingi. Tapos ano siya guys parang yung hydration, ano siya, yung binanggit ni Yosh kanina, yung parang dry sa mata. Dry sa area ng face na cheeks under dito. sa mata. Oo, sa may cheeks. So, ano rin yun, parang dehydration din yun from within and topical. So, kailangan nyo rin mag-moisturize before and during the flight. So, may mga tao sa TikTok, sa Instagram, yun talagang naglalagay sila ng mga face masks. Tapos yung talagang yung talagang mala skincare talaga yung ginagawa nila. And if carry nyo, if kaya nyong dalhin sa bag nyo and okay lang sa inyo to dispose of it, yung kasi medyo magigi rin siya pag ganun, 'di ba? Pag may sheet masks ka. Pero actually, ordinary lotion, cream can already address that. So hindi naman kailangan kayo mag face mask during the flight. Pero kasi nakakatakot minsan. oo nga biglang may nakaputi doon, 'di ba? So before you board the plane, mag-ano na kayo? Mag-cream na kayo. Mag-cream na kayo, tapos pakiramdaman nyo, even your chapstick or your lips, para hindi siya mag-break. So guys, yung mga tinuturo namin sa inyo, it's to avoid further pain. Ibig sabihin kasi noon, na-experience na rin namin na pagbaba namin ng plane, sobrang tuyo na ng lips namin, or yung skin namin sobrang tuyo na. Ang sakit sa balat. When you're also planning for a long haul flight, isipin nyo yung mga dating inconveniences nyo, like when you were on a bus, or parang baka meron kayo dating short haul flight, 2 hours, 3 hours. Ano yung mga inconveniences na naranasan nyo? Now, multiply that by 10. Tama. Tapos, try ninyong i-backtrack kung ano yung pwede nyong gawin para maiwasan yung mga ganong scenario para sa inyo. So, make sure na may dala kayo nung skincare. Meron naman, ako, madalas na nangyayari sa akin is, may dala akong skincare products, tapos nalalagay ko siya dun sa bag ko na nandun sa overhead cabin, tapos tinatamad na akong kunin. So, make sure meron kayong pouch na nandun yung mga madalas nyong gamitin, yung gagamitin nyo, tapos ilagay nyo na dun sa personal item na bag ninyo. Para hindi na kayo ma-hassle. Kasi baka yung pa yung dahilan kung bakit hindi kayo makakapag-skincare. Kaya meron. Ay, yung sa water bottle, dadagdag ko lang pala. Pinapa-empty yung laman nun before kayo dumaan sa security, di ba? Pero, merong mga refilling stations kapag nasa airside na kayo. So, you could actually refill doon para kung nahihiya kayong tumawag sa flight attendant, meron kayong supply nyo ng tubig na nasa tabi nyo. Correct. Importante. Ayaw nating magkaroon sila ng dry skin, dry lips, tsaka ng matabang legs katulad ko. Oo. Yes. Before tayo pumunta sa next item, guys, kasi makikinig sa atin, ako kasi, pagdating sa flight, masa talaga ako. Like, tulog talaga ako the whole time. Kaya ko na, mumulat lang ako kapag sineserve na kasi naamoy ko na yung pagkain, doon lang ako magigising. Tapos, pag hindi ko pala gusto, sige, tutulog na ulit ako. Parang ganun. Kaya ko yun. Pero si Ces and si Vince, hindi sila ganun. So, ang tanong ko is, how do you encourage your body na makatulog? How do you help your body na makatulog? So, ano ba? Nag-eye mask ba kayo? Kasi minsan may binibigay sila
'di ba, na eye mask sa flight? Ginagamit mo ba Oo. 'yon? Guys, 5'11". Malaki akong mama. So, ang issue ko kasi is, ang hirap makahanap ng tamang posisyon para makatulog. Pag umaandar ng eroplano, narinig ko yung parang nagvo-vibrate yung upuan. Pampaheli ko yun eh. So, that time, maantokin na ako, matutulog na ako, hindi ko napipilitin pang mag-stay awake. So, tutulog ko na. Tapos, Mm. pag stable na sa ere, yung eroplano, doon na ako magigising. Tapos, hirap na ako matulog after. So, ang ginagawa ko is, hinahanap ko yung sweet spot ng recline. Doon ako makakatulog. Pero after a while, sasakit na uli yung lower back ko. Kailangan kong dumiretso uli ng upo. Tapos, hintayin ko na namang mawala yung sakit na likod ko. Tapos, recline uli, tulog. Ganon. Mm. On repeat. Adjust. Ganon yung Oo. ginagawa ko. Adjust. Mm. So, ikaw, Ses, paano? Para mapilitan ako matulog. Alam nyo guys, kasi ganito, there was a time masa rin talaga ako. Tapos lately, siguro after the pandemic, sa totoo lang, natatakot na ako sa airplane rides. Kaya hindi na ako ganun kabilis makatulog. Mm-mm. So, ewan ko, parang pinapakalma ko yung sarili ko. Kasi parang pinapakinggan ko yung breath ko. Kasi di ba pag kinakabahan nyo, parang bumibilis yung tibok ng puso, tapos yung breath mo nagiging shallow na mas mabilis. So, meron ako mga period during the flights, lalo na pagkatapos na ng takeoff. So, cruising, diba, nasa cruising na, tahimik na, nagsastart na mag-serve ng food. Meron akong mga parang moments na pinapakinggan ko lang yung paghinga ko, kung nagno-normalize na ba siya. Tapos, recently, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng book. Tapos, natutuwa ako sa sarili ko kasi parang, naka 50 pages na ako. Tapos, usually kasi, ang book kasi sa akin, talaga nakakapagpatulog. Nakakapagpatulog sa akin ang book. So, ewan ko, siguro napapagod yung mata. Di ba kasi nagfo-focus siya, di ba? From left to right. So, nakakapagod, nakaka-exercise siya ng mata. Tapos, medyo napapagod siya, nagiging watery yung eyes ko ng konti. Yun, dun ako nakakatulog. So, yung mga recent flights ko, nag-open ako ng book. Tapos, yun, nakakatulog ako sa book. Memorable flight ko na parang, ito yung technique ko para hindi ako mabore. Nanood ako ng Harry Potter. Kasi meron pala sa Japan, Netflix, Harry Potter. Di-download namin lahat ng Harry Potter. Tapos nandun na ako sa yung pinaka-final movie na. Guys, ang galing, timing. Kasi pag land namin ng Pilipinas, Netflix Pilipinas na yung yung kakagat, di ba? Pag walang Harry Potter sa Pinas. Nasa So, biglang Prime. Prime. Yes. Iba, di ba? HBO Ibang Max. streaming. Oo. Nandun siya. So, nung pagkatapos ng Harry Potter 7, tapos, na, yung credits na, biglang lost access. Okay lang. Kasi natapos ko na yung series. Pero grabe, yung Harry Potter kasi 'di ba yun na yung maraming namatay-matay na, tapos si Harry akala natin patay na. Sabi beses ko na napanood, pero grabe yung hagulgul ko sa airplane. Like, takang-taka ako, hindi pa nagigising yung kapatid ko. Talaga kasing gumagano na, yung hikbi-hikbi na ako. So much so na yung guy na nasa harap ko, na para siyang Becky, Becky long hair, guy na malaking tao, nakatingin sa akin, parang, okay ka lang. Kasi talagang, hindi ko ma-explain na, okay lang ako, yung Harry Potter yung nakakaiyak. So, it's just a movie. It's just a movie. It's just the emotion of many. Yung parang, ito na yung ending. Lahat ng year sa Hogwarts, ito na yung ending. Si Voldemort, hinarap na nila. Grabe, may mga namatay. So, yun, parang sobrang emotional catharsis. Yun talagang parang nailabas ko with all of my being, yung pain, yung sakit, yung ganon. So, anyway, in short, ang sinasabi lang natin is make sure na meron kayong parang entertainment for long haul flights. Meron kayong entertainment Yes. that can help Tama. you, that can lull you to sleep.
and then sleep Mm-mm. again. Kasi there's a possibility, guys, na okay, nakatulog nga kayo. Kala nyo, nandiyan na kayo sa destination nyo. Are you there? Are we there yet? Yung pala, 30 minutes ka palang tulog. So, uulitin mo na naman, ulitin Oo. mo na naman yung, 'di ba? Ulitin mo na naman yung process mo, Vince, na mag-a-adjust ka na naman. Ako, magbabasa na naman ako, manonood na naman Mm-mm. ako, para antukin ulit. Mm-mm. Kasi, okay, ilang hours pats makikita mo yung flight, no? 'Di ba may mga video Oo. representation Yung kasi, 'di ba? mapa. Yung mapa, Oo. titingin ka sa mapa, tapos parang, ha? Andito pa lang tayo. Yung ano, Wala yun, pa sa yung gitna. yung disappointment, no? Pagkita mo sa mapa, 30 minutes lang Hindi pala pa akong tulog. umaanda. Oo. Oo, actually, Mm-mm. pero yung katawan mo, yung mind mo, parang, uy, sana nandito na. Sana arrive na tayo. Hindi pa pala, Mm-mm. layo pa pala. Mm-mm. Tapos, the panic Oo. sets in. Kasi, paano ako ulit makakatulog, 'di ba? So, actually, just make sure Mm-mm. na meron kayong enough entertainment for you. Magandang Mm-mm. ideya yung meron kasi nag-comment sa atin dati, guys, during flight daw pinapakinggan yung podcast natin, Nax. Yes, agree. So, I think magandang gawin din nila yon. Oo, tama. Mm-mm. Oo. Ako, Ses, kung ang pampatulog mo is nagbabasa ka, ang pampatulog ko Book, sa flight ay podcast. Kaya minsan may nagsasabi rin sa atin, di ba, na parang pampatulog ko po yung podcast nyo. Hindi ako Oo. na-offend kasi Hindi pampatulog ko siya rin yung masama. podcast na to. Oo. Kasi ibig sabihin nakaka-relax siya a little bit. Unless di pong may part Oo. na, di ba meron tayong episode na sobrang nakakatawa. So yun, mawawala yung antok mo. Pero generally, after listening kunyari 2-3 episodes straight, kahit gaano ka-entertaining yung podcast, makakatulog at makakatulog ka. So, podcast yung pampatulog ko. Hindi lang yung podcast natin, podcast ng iba rin. Ginagawa ko siyang pampatulog. Oo. So, nagda-download ako ng episodes ng podcast para sa Oo, flight. ako rin. Yun yung number one. Nagda-download din ako ng mga YouTube videos. Me too. And kung meron kayong Netflix, mag-download kayo ng mga movies. Yung flight, tama yung sinabi ni Ces, na yung buong Harry Potter, nalagay na panood nyo sa flight. Ganun yung mga magagandang, Kaya. Oo. magandang mag-marathon sa flight. Kasi, Yes. 'di ba? Ako ang ginawa kong ganun is Star Wars dati. Oh. Yung Star Wars, nag-start ako sa 4, yung unang-unang Star Wars na movie. Mm-mm. So 'yon. Maganda na meron kayong sariling kopya sa phone nyo, sa Netflix, i-download nyo or sa YouTube. May download function, guys, yung mga yan kung meron kayong app. Yes. Sa YouTube app, sa Netflix app, may Yes. download yan, mada-download nyo offline. Mm-mm. Kasi minsan, may mga airlines na ang limited nung selection ng movies na Mm-mm. or madami pero kunyari movie buff ka talaga, napanood mo na lahat. So parang Pwede Oo. Updated ka. yun, mas maganda na meron kang backup. Yung huling flight ko, ilang beses kong tinry panoorin yung yung Mufasa. Tapos parang lagi ako nakakatulog. No shades sa Mufasa. Maganda naman yung movie. Pero parang wala, nakakatulog kasi ako dun sa movie Parang nakatatlong flights ako bago ko siya natapos. Ganun ka kamasa. Oo, Hindi mo ganun. kailangan Pero ng blessing podcast or yun, no? matutulog ka talaga. Oo. Pero guys, sa normal na pagkakataon, sa lupa, hindi naman ako masa Kaya kong, yun Hindi ang problema nga. ko, minsan hindi ako Oo. makatulog. Pero sa eroplano at saka sa bus, makakatulog talaga ako. Pag nasa form of transportation, makatulog ako. Pero dagdag ko na lang din sa pampatulog ko. Recently, Ses, sa airport, may nakita ko na may binili ako na melatonin na drink. Ay, oo. Drink? Hindi siya capsule? Drink siya. Hindi siya capsule. Drink siya. Tapos flavored na parang I think lemongrass. Parang iced tea na flavor. Para siyang shot ng mga lipovitan nung araw. Oo. So sabi ko, itry ko nga kasi gusto ko talaga matulog. Ininom ko siya. Parang effective naman no, Yosh. Parang 5 hours nakatulog ka. yata. 4 to 5 hours akong tulog. In fairness naman.
Yun guys, no, Mm. parang Oo. sa 16 hours, technically, honestly, ang plane ride na 16 hours, 13 hours or more, para kang trapped kasi. So, habang nasa lupa ka pa, isipin mong mabuti, ano ba yung mga pangangailangan mo during a 16-hour time frame na pwedeng mangyari sa'yo. Tapos, yun na yung anuhin mo, yun na yung Mm. paghandaan mo. Kunyari ako, 38, nung nag-turn ako ng mga 38 years old, naging iba yung digestion ko. So, ngayon, lagi kong kailangan na meron akong mga Yes. lactose enzymes, Mm. ganyan. Nagtatry-try ako ng different brands. Antacids. Yeah. Oo, ganyan. Kasi yung ibang brand, sasabihin ng inumin mo, 6. Parang na-choke naman ako. Yung parang nahihirapan naman akong meron ako nakita isang brand, one tablet lang. Carry na niya. So, actually guys, yun yung mga isipin nyo na ano yung mga medicine na kailangan nyo to help you with your digestion. Kasi maraming pwedeng mangyari within 16 hours. So, Yes. Actually, yun. Mm. hindi lang sa digestion. So, make sure meron kayo nung mga possible, kunyari, meron kayo bang certain allergy sa something. Yung mga ganon, yung mga usual na gamot na kailangan nyo. Yung mga usual relief. Ganon. Mm. Yes. So, make sure dala nyo rin. Like yung pang Oo. madalas, 'di ba pag flight, yung headache, yan number 1 headache. Tapos if may mga antihistamines, if may mga allergies kayo. Tapos if alam niyo naman yung body nyo, so like yung sa stomach, may mga antacids. Nanay ko, lagi may dalang, sa blood pressure, di ba? High blood. Mm. So, Ah, yes. yun. Mm-mm. And, one more thing before we end, nakalimutan natin i-consider is kung ano yung isusuot mo for a long haul flight. So, kailangan yung tandaan na kahit kayo dito kayo magagaling sa Pilipinas, malamig sa flight most of the Mm-mm. time. Mm-mm. So, ako naman lagi ako naka-shorts pa naman. Pero pag sa flight, most full-service airlines will provide a blanket. To me, enough Mm-mm. na yon. Pero merong iba na hindi. So, it's Mm-mm. always a good idea to bring a jacket, a hoodie, or something that will make you Mm-mm. comfortable kasi minsan sobrang lamig. Mm-mm. 'Di ba? And to be considerate sa mga katabi nyo. So, wag masyadong malakas yung pabango. Alam niyo yun? Ikaw, Ses, for women, ano yung masasuggest mo for women? Oo nga. Ako for women na, kunyari ako plus size, 'di ba? Tried and tested na talaga na as much as possible, yung damit na isusuot nyo, kung pwede, garterized. Kasi yung movement mo sa plane is Tama. limited, 'di ba? Limited ang movement na pwede. So minsan kapag kunyari yung de botones ka, like jeans, 'di ba? De botones 'yun. Nagmamarka siya sa skin, 'di ba? Tapos nagkakaroon siya Oo. ng red marks, tas minsan masakit yung mga botones, yung mga zipper. So, try to experiment kung ano yung mga clothing ninyo na pwede yung suotin na even if you're in a confined space, you won't feel restricted. So, kunyari, yung mga nagjo-jogging pants, tapos yung may garter yung sa may legs, yun, pwedeng maka-restrict din yun ng blood Yes. flow sa inyo. So, iwasan nyo yung mga ganun. Meron din akong mga ini-experiment dati. Hindi ako nagbabra. Ang ginagawa ko, sando na may pads lang. Para yung sa likod, hindi siya uncomfortable kasi nakasandal ka ng matagal, di ba? So, minsan nagli-leave din yun ng mga... Ang bra kasi masikip eh. By design, dapat ang bra is masikip. Kasi it supports. So, yun. Yung mga Uniqlo na may pads lang para walang restriction sa may likod and side ng body. Tapos, jewelry, wag na. Kung pwede. Kasi, kunyari, mga necklace, yung mga necklace nyo, di ba? O kaya mga bracelet nyo, baka pag-adjust mo, ang airplane seat kasi, di ba, meron yun siya yung mga natataas-taas na armrest. Yung na-adjust na armrest. So, baka kapag ina-adjust nyo yung inyong seatbelt and armrest, baka sumabit-sabit yung mga jewelry. So, para sa akin, wag na. Wag nyo na isuot during the plane ride. Pwedeng nasa bag nyo close to your body. Tapos, ano pa pala guys? May nabalita. Ito warning lang din to. May nabalita. This was an experience of a Filipino on a long haul flight. Nanakawan siya. During flight.
nanakawan siya during flight. Tapos, ang galing kasi yung mga flight attendants, they were really keeping a watchful eye. Kasi nag-CR siya, something like, natulog siya. 'Di ba usually, ang goal naman natin is long haul flight, let's get some rest, some shut eye. Natulog siya, nag-CR siya, pagbalik niya, kinausap siya ng flight attendant, sabi, "Sir, I need you to check your belongings in your overhead, overhead bin. Oh. Just check your belongings," sabi sa kanya. Di sumunod naman siya. The first thing he checked for was his passport. It was there. Tapos parang meron siyang chinek yata parang cellphone. It was there. Ang pinuntirya and hindi niya alam bakit alam, he had a pouch with cash. So, yun ang kinuha. And findings was, hindi mag-isa nag-act yung tao. May na-arrest na 2 na sinagawa yung ganong pagnanakaw. So actually guys, it's not the airline's fault kasi talagang ang mga bad people, kung may gusto silang gawing bad, hahanap sila Gagawin ng... nila. Oo. Oo, hahanap sila ng paraan. Vince, biro mo, nagbayad sila ng plane ticket. Diba? Ang dami Parang nilang nag-invest sila. Yes. Oo. Nag-invest sila because they know may ROI. Alam nila na may maaano ko dito, may makukuha ako sa flight na to na more than yung ininvest ko sa ticket. Ganun yung nangyari. So, yun nga, I mean, parang if you're traveling, keep it simple, don't bring your most prized jewelries. Kasi ang sikip ng airplane, lalo na sa ating mga economy people. Wait lang baka naman hindi economy sina Tia at saka sina Jan. Tapos tayo, mga tips natin pang economy. Bahala class. sila. Basta tayo economy tayo. Ang alam natin pang economy. Yung POV namin, guys, limited to pang economy. Kaya ganun yung mga tips namin na parang magbaon ng pagkain, mag-refill ng bote bago lumabas, 'di ba, bago mag-board ng plane. Very very economy. Na-realize ko ngayon lang, no? Baka very limited ang POV natin, ang lens natin. But, it for is business what it is. class, mag-invite tayo, like si Tonet, si Jax, Or ganyan. si Jax. For Oo, business tama, class. tama. Tama. Mag-invite tayo. Alam mo kasi, pag business class, alam ko may skincare na kasama, 'di ba? So, hindi nila kailangan magbaon ng skincare. 'Di ba? I mean, Yosh, yung problema mo kanina, So true. 'di ba? Sabi mo, yung skincare mo nasa overhead. Pag business class, no. Bulgari na skincare, nandun, naka-pouch. So, it's a very different experience, no? So, pero dun muna tayo sa economy. Oo. Dito muna Sa tayo. business class kasi na lay flat yung upuan eh. Higaan talaga eh. Yes. Hindi problema yung tulog eh. Ay, tapos yung iba, napapanood ko lang, binibigyan pa sila ng mga pajamas. Diba? Yes! Oo. Oh my God! Ay, speaking of. Suot ko ngayon, Qantas na business class na pajama sa loob. Kaya lang, diba? hindi ako naka-business class nito, guys. So, kwento ko lang to. So, ito, tama-tama. Long haul din naman to, Qantas, from Sydney to Manila. Tapos, ang thoughtful nila kasi bigla na lang lumapit sa akin yung isa sa mga flight attendants. Sabi niya, "Sir, I know it was your birthday yesterday ba? Yesterday. It was your birthday yesterday. We have a little something for you." Tapos binigyan nila ako nitong pajama na pang business class to eh. So, pero nasa economy kami ni Vince. Parang nag-business class. Magbibilang ko sa isang kamay yung number of times na nag-business class ako. Tapos puro sponsored. So, salamat sa mga nagsa-sponsor na ako business din, Yosh, class. mabibilang ko rin sa kamay ko, pero yung kamay ko ganito. Papa-share tayo kay Jax ng mga tips natin. Sige. Siya dito. Oo. May nagtatanong, kailan daw ba natin ilalabas yung episode with Jax? Ilabas daw ba natin? Sabi ko, season 5. Kasi, meron pa tayong, may pila kasi guys eh. Guys, i-follow up nyo na lang ng i-follow. Ang dami kasi mga suggestions. Kulitin nyo lang kami ng kulitin, guys. Oo.
Oo. Alam nyo naman, open naman kami to feedback. Tsaka we eventually deliver, di ba? O, di ba? Tingnan nyo, naka-season 5 tayo. True. Ah, Yes. Ayan. So, join the conversation by tweeting us or tagging us on Instagram at The Poor Traveler. Single L yan, guys. Ha. Pwede rin kayo mag-suggest ng iba pang topic for future episodes. Or if meron kayong mga problemang travel-related na gusto nyo pag-usapan namin, i-DM nyo lang kami. Don't forget to follow us here on Spotify or Google Podcasts or Apple Podcasts or kung saan man kayo nakikinig para notified kayo pag meron kaming new episodes. Yes, we publish a new episode every Monday. And don't forget, for all your travel needs, just visit thepoortraveler.net/masterlist. That's all for now. I'm Vince. I'm Cess. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Worth it! Worth it! Bye! Bye!